Sa pag-ihip ng kandilang itim ng lalaki at sa pagbanggit niya ng salita, hindi kaya totoo ang sinabi ni Kapwang Bulod. Dahil sa tono ng pananalita niya ay alam na nito na nandoon si Noriel sa kanyang baluarte. Samantala, sa kasalukuyang nagaganap sa kakahuyan, hugot ni Noriel sa kanyang talibong. Dahil sa kaharap na nito ang mga hindi niya matukoy kung anong klaseng nilalang na gawa sa lupa. Sa mga utib ni Noriel sa kanyang isipan, bumalot sa kanya ang baluting hangin ni Burias at uminit naman ang kanyang talibong dahil sa kanyang gabay na si Cyrus. At doon ay humanda si Kapwang Bulod para sa pakikipaglaban sa halili ni Noriel. Kung patibong man ito, Kapwang Bulod, wala na tayong magagawa. Ililigtas ko ang aking nobya. Nalalaman mo ba kung anong klaseng nilalang ang mga ito, Kapwang Bulod? Tanong ni Noriel habang unti-unti naman siyang pinapalibutan at nilalapitan ng mga nilalang. Hindi ko alam, Noriel, kung paano nagawang pagsanibin ng gumagamit ng karnungan na yan ang lupa at kaluluwa. Pero ang alam ko lang, Noriel, ay mga alaga yan ng may karunungan sa shamanismo. At kung nagagawa niya ang mga bagay na ganito, ibig sabihin, ibang antas ang karunungan na meron siya. O baka naman may tinatangan na mutya ito na galing sa dyablo. Ganun ba? Sige, kung ganun, simulan na natin. Lumalalim ng gabi. Salita ni Noriel sabay hakbang nito ng pagsugod sa kanilang kalaban. Bikwas nito ng talibong. Agaran naman na napuputo lang katawan ng mga yun sa pagkakatama ni Noriel na pagtaga. Pansin ni Noriel, malambot lang ang katawan ng mga ito dahil nga sa gawa lang ito sa nahulmang lupa na kaluluwa at mabagal din kumilos ang mga ito. Kaya't pinagsunod-sunod ni Noriel na tagain ang mga yun. Samantalang si Kapwang Bulod naman sa kada wasiwas nito ng kanyang palakol na kahoy, natatanggal ang kaluluwa na siyang pinaghulmaan ng lupa sa mga nilalang na yun. Dahil naman sa paglaho at pag-iyak ng kaluluwa, sa mga ilang sandali pa ay napataob agad ni Noriel ang mga nilalang na yun. Paglingon niya sa kanyang mga nataga, unti-unti ay biglang bumabangon ang mga ito. Ibig sabihin ay nabubuhay ulit ang mga yun. Nanlaki ang mga mata ni Noriel. Pero nagsalita naman si Kapwang Bulod ng, Noriel, mukhang ang sandata mo sa mga ito ay hindi kayang tupukin ni Cyrus ang mga kaluluwa na ito na pinaghulmaan ng lupa. Pero ang aking sandata ay iniinda nila. Kaya ako na lang ang bahala dito. Umabante ka na at susunod na lamang ako sa iyong pagtawag. Salita ni Kapwang Bulod. Salamat, Kapwang Bulod. Salita ni Noriel na hindi na nahintay pa ang tugon ni Kapwang Bulod dahil sa pag-aapura nito. Sa pag-alis ni Noriel ay hindi na nagawa pang makahabol ng mga nilalang dahil sa harang ni Kapwang Bulod ng kanyang palakol sabay pagtaga nito. Magiging madali lang to, sambit pa niya. Sa pagtakbo naman ni Noriel sa kakauyan, antayin mo ko Diwata. Bulong niya sa sarili habang ito ay tumatakbo. Nang biglang may nakabangga si Noriel sa bilis ng pagtakbo nito, sabay silang natumba nun sa lupa.
Uundayan na sana ni Noriel ang lalaking yon ng kanyang talibong dahil nga sa pag-aakalang kalaban ito. Riel! Riel! Ako to! Kuya Denden? Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Noriel. Tama kayo sa inyong narinig mga kabagis. Si Denden iyon, ang tinuturing na kuya ni Noriel na iniligtas noon ng kanyang ama sa barko ng mga aswang. Agad na bumangon noon si Noriel, sabay alalay niya na rin sa kanyang kuya sa pagtayo nito. Ikaw dapat ang tanungin ko kung bakit ka nasa bayang ito at nandito ka sa baluarte ni Senyor Feliciano. Ibang sagot naman na tugon ni Denden. Nagtatanungan na lang ang dalawa dahil sa pagkagulat sa kanilang pagkikita. Nakalimutan mo na ba, Noriel? Dito ako sa bayan na to nagtatrabaho. Nakita kita kanina nung pauwi na ako, galing sa trabaho. Pilit kitang hinahabol pero masyado kang nag-aapura ata. At batid ko ngang papunta ka dito sa Kakahuyan hanggang sa di na kita nasundan. Kaya't pinili ko ring pumasok dito sa Kakahuyan upang hanapin ka. Kaya eto, nandito nga ako sa Kakahuyan at nagkabungguan pa tayo. Pasensya na kuya. Nag-aapura kasi ako eh. Tugon ni Noriel. Bakit? Ano bang nangyayari? Si Tito Atan, si Tita Hazel, nasan sila? At anong ginagawa mo dito? Tanong ulit ni Denden. Mahabang istorya kuya. Pero basta, may tampuhan kasi kami ni Itay eh. At nandito ako para iligtas si Diwata sa mga kamay ni Senyor Feliciano. Si Diwata? Yung nobya mo? Bakit? Tugon ni Denden. Dinukot siya kuya. Sa ngayon ay hindi pa namin alam kung isang ang aswang si Senyor Feliciano. Sa tingin ko may karunungan itong lihim at ginagawa niyang kasangkapan ng mga lahi ng asbo upang makuha ang gusto niya. Kahit pati ang nobya ko, dinukot niya para ako'y mapunta dito. Tugon ni Noriel. Huwag mong sabihing tungkol na naman yan sa 13. Oo kuya, marami pa rin nag-i-interest na makuha ang 13 talim ni ama. Kaya't ganito ang nangyayari. Sinasabi ko na nga be, hanggat di dinudurog ni Tito ang balaraw, darating ang pagkakataon na ganito. Sabi ni Denden. Huwag ka munang susugod, Noriel. Tawagin muna natin ang tatay mo. Baka mapahamak ka. Pero hindi pwede kuya. Baka mapano na si Diwata dito. Wala nang panahon para dyan. Bahala ka kuya kung sasabihin mo kina Itay ito. Pero aabanti na ako. Wala akong dapat sayangin na oras. Alis na ako kuya. Sambit ni Noriel. Sabay takbo na nito at agad na iniwan ang kuya Denden niya. Noriel! Noriel! Sigaw pa nito. Ngunit hindi na lumingon pa si Noriel sa kanya at dumiretso na to patungo sa mansyon. Ngunit hindi na lumingon pa si Noriel sa kanya at dumiretso na to patungo sa mansyon ni Senyor Feliciano. Nagdadalawang isip naman noon si Denden kung ano ang uunahin niya. Kasi gusto niyang tulungan si Noriel, pero hindi naman kasi siya kagaya ng magkapatid na may kakayahan o may mga bantay o gabay, dahil mas pinili ni Denden ang mamuhay ng walang nalalaman sa tagong karunungan. Kaya nga't humiwalay ito sa pamilya at nagtrabaho upang gumawa rin ng sarili niyang karera sa buhay. Ngunit naging parte na siya ng pamilya nila Atan, ang pamilya ng mga antingero. Kaya't sinisikap pa rin ito na makatulong sa kanila. Kailangan lang magdesisyon ni Denden nun kung ano ang gagawin niya. Kaya't tumakbo na ito. Ngunit papalabas sa Kakahuyan dahil naisipan niyang kailangan niyang tawagin ng madalian sina Atan upang ipaalam ang ginagawa ng hakbang ni Noriel sa lugar o lupain ni Senyor Feliciano. Habang papauwi na si Denden, sa pagpapatuloy naman ng pagtakbo ni Noriel, ilang sandali pa ang lumipas, nagawa na niyang masipat mula sa malayo ang isang malaking bahay. At kung bakit naman niya nakikita yon, may mga ilaw kasi na nakapalibot doon na hindi pa mawari ni Noriel kung anong klase. Pero ang pinakamalapit na naiisip niya
ay gasera. Ngunit kung iisipin mo ay parang napakarami namang gasera iyon. Ngunit nang tuluyan nang nakalapit doon si Noriel, mga kandila ang mga nakatirik sa bawat bintanang nakabukas na may kulay pula at kulay itim. Pati sa mismong pintuan ng mansyon na yun, sa harapan nito ay meron din. At ang pinakatangi-tangi dito ay yung mga purong kulay itim na kandila na nakapalibot sa buong mansyon na nakatirik sa lupa. Wala naman kasing bakod ang mansyon na yun, kundi isang malawak na parang lamang. Lumilinga-linga noon si Noriel habang nakasandal ang isang kamay nito sa isang puno, kung saan pwede siyang magkuble kung sakali man na may mga taong nakabantay sa malaking mansyon ni Senyor Feliciano. Ngunit sa pagmamasid ni Noriel at pagmamarahan na umatake ay wala pa rin namang lumalabas o pagkilos man lang ng ibang nilalang sa paligid. Pero naiisip na rin ni Noriel noon na maaaring isa nga itong patibong. Kaya naman sandali pa siyang tumayo sa tabi ng puno at nag-iisip kung ano ang gagawin. Dahil hindi pa man niya makita ang mga elementong nakapaloob sa malawak na papaikot na kandilang nakatirik, alam niyang may mga kaluluwang nakapaloob sa loob ng bilog na hinulma sa pamamagitan ng kandilang itim. Kakaiba ang nararamdaman ni Noriel. Dahil oongat nakakaramdam si Noriel ng mga presensya ng mga asbo. Dahil sa kabisado na niya ang presensya ng mga yon mula nung nakalaban niya ang mga ito. Ibang klase naman ang presensya sa palibot ng mga kandila. Nang maya-maya pa ay sinubukan ng tawagin ni Noriel si Kapwang Bulod upang hingin ang tulong at opinyon nito sa hakbang na kanyang gagawin. Papasok sa bakuran ni Senyor Feliciano. Nang bigla namang tumugon si Kapwang Bulod sa pagdating nito. Noriel. Bigkas nito. Sa biglaang pagdating ni Kapwang Bulod, ibig sabihin ay nagapi na nito ang mga taong lupa. Kapwang Bulod, alam kong nakikita mo ang nakapaloob sa ritual ng maraming kandilang nakapaloob dyan. Mukhang may isang malakas na gabay ang gumagamit ng shamanismong paraan dito. Pero hinala pa lang yun ang isip ko. Kung ganun, Kapwang Bulod, wala nang ibang paraan na malaman natin kung ano ang nakapaloob dyan o nagbabantay hanggat hindi natin yan pinapasok. Parang ganun na nga, Noriel. Tugon ni Kapwang Bulod ng maiksi. Kung ganun, sige, pumasok na tayo. Hindi na ako makakapaghintay pa. Sa pagbigkas ni Noriel ay tinugon niyo ni Kapwang Bulod ng, nasa likod mo lang kami, Noriel. Sabay halos sabay nilang paghakbang papasok sa nakapalibot na kandilang itim. Sa pagpasok ng dalawa sa mga nakahilerang kandila sa unang apak nila, wala naman silang nakitang pagbabago, kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagkarating nila sa mismong pintuan ng mansyon na yon, bukas ng pintuan sa pagtulak ni Noriel. Doon ay napahigpit na ng hawak si Noriel sa kanyang talibong. Bakit ganito ang nararamdaman ko dito, Noriel? Salita ni Kapwang Bulod sa bukana ng pintuan. Ano yon? Tanong ni Noriel. Blanco ang nararamdaman ko. Parang ang mansyon na to ay walang laman na kahit na material na bagay, kundi espiritual lamang. Ano? Pumasok na tayo kung ganun, sabi ni Noriel. Kailangan lang natin mag-ingat. Dagdag pa nito. Sumunod lang si Kapwang Bulod noon kay Noriel at hinalughog nila ang buong loob ng mansyon ni Don Feliciano. Ngunit wala man lang sumalubong o kumontra sa kanilang nilalang sa loob. Tama si Kapwang Bulod. Walang laman ang buong mansyon na yon na tao o
o si Diwata na hinahanap ni Nuriel. Kaya't nagmadali nang lumabas noon si Kapwang Bulod at Nuriel sa mansyon dahil sa kinakabahan na si Nuriel sa mga nagaganap kung anong klaseng patibong ang meron si Senyor Feliciano. At sa pag-aapura nga na lumabas nila Nuriel at Kapwang Bulod, nakikita na nila ang bukas na pintuan na pinasukan nila kanina. Lalong naging masama ang kutob ni Nuriel sa mga nangyayari dahil sa puro dilim na lang ang nasa labas ng pintuan na yun. Wala na silang makitang mga kandila hanggang sa paglabas nga nila, biglang isang daluyan ng tubig ang sumalubong sa kanila sa labas ng pintuan na para bang napunta sila sa kailaliman ng dagat. Hindi naman nagpabayanon si Kapwang Bulod dahil sa laki nito na kaya niya pang kumilos sa tubig. Agad niyang sinipat si Nuriel at nagpatinanod siya sa tubig upang maabutan ito. Nakakahinga si Kapwang Bulod sa tubig na yun. Ibig sabihin, isa yung espiritual na mahika. Ngunit dahil nga sa purong tao si Nuriel ay para na rin nalulunod ito doon. Kaya't nang mahabol ito ni Kapwang Bulod, hinawakan niya agad si Nuriel upang hindi ito mapalayo sa dimensyon na naglalaro sa kanila. Dahil sa pagkakataon na ito ay may ideya na si Kapwang Bulod kung ano o sino ang may gamit ng kapangyarihang iyon. Dahil nga sa saklaw nito bilang hari ng engkantado ng kalikasan. Patuloy ang paghigop o pag-anod sa kanila noon ng tubig na para bang dinadala sila noon sa isang lugar ng kawalan. Nang maya-maya pa, lumabas sila sa isang butas ng lupa na para bang maliit na talon ng isang malaking kuweba. Sa loob noon ay bumagsak si Kapwang Bulod at Nuriel. Tunog ni Nuriel sa pagbawi nito ng paghinga dahil sa halos malunod na ito sa kanilang dinaanan na mahika ng tubig. Habang humihingal pa rin si Nuriel na paubo-ubo, nakatayo na noon si Kapwang Bulod sa tabi niya na parang walang nangyari. Nuriel, kaya mo pa ba? Tanong ni Kapwang Bulod. Kaya ko pa, Kapwang Bulod. Nasa tabi pa rin kita. Kaya ibig sabihin nun, malakas pa ang pondong espiritual na tinatangan ko. Usapan ng dalawa na nag-e-echo ang boses dahil nasa loob na nga sila ng kuweba. Oo, Nuriel. Alam ko ang bagay na yun dahil buong-buo pa rin ang aking pagsasamaterial. Pero ang gusto kong malaman ay ang pisikal mong katawan. Huwag kang mag-alala, Kapwang Bulod. Hanggat humihingi ako, walang magiging problema. Kung ganoon ay humanda ka. Kaya ko ito tinanong sa'yo dahil sa tingin ko ay alam ko na ang gabay na gumagamit ng shamanismo. At kung hindi ako nagkakamali, isa itong klase ng espiritu na kung tawagin namin sa lugar naming mga engkantado ay Adama. Adama? Tugon ni Nuriel sabay tayunan nito. Oo, Nuriel. Para malaman mo ang mga katanungan sa isip mo kanina pa, isa itong kaluluwa na isinumpa ng kadiliman, kapalit ng kapangyarihan din ng dyablo. Pero hindi ito kaluluwa ng tao o ng isang hayop, kundi ng kataw. O malimit na tawagin yung mga tao na sirena. Ano? Sirena? Oo, Nuriel.
pero kaluluwa na ito. At dahil doon, may hahalin tulad ang kapangyarihan niya sa mga inkantadong kagaya namin. May mutyang ginagabaya ng Adama, kaya tama ang hinala ko. Siguradong may isang ang nilalang na may hawak ng mutya o bertudis ng kataw. Isa itong perlas na sinasabing itlog ng kataw na naging bato. Makakampante pa sana ako, Nuriel, kung pangkaraniwan lamang ang bertud na to. Pero patay na ang kataw na nagmamay-ari nito, na isa na ngang Adama. At mukhang nasa mapanganib na tao napunta ang bertudes. Kaya't humanda ka, Nuriel, dahil napasok na tayo sa ibang dimensyon. O di kaya naman ay nasa loob lang tayo ng hilera ng mga itim na kandila na nagsisilbing ilusyon sa lugar na ito. At ang tanging paraan lamang para makalabas dito ay ang kalabanin ang Adama. Paliwanag ni Kapwambulod. At ano naman ang mangyayari kapag di natin siya natalo, Kapwambulod? Makukulong tayo dito, Nuriel, sa lugar o ilusyon na to. Sagot ni Kapwambulod. Samantala, sa pagtakbo naman ni Denden ay palakad patakbo na lang ang nagawa nito papunta sa pag-uwi sa bahay nila Atan, dahil nga sa mahirap pa ang sasakyan noon. Gabi na, kaya mano-manong lakad takbo noon si Denden pauwi sa kanila. Kaya't hirap sa hirap din ang ginagawa ni Denden para lang maiparating kay Atan na maaaring mapapalaban na si Nuriel o napapalaban na nga sa dako kung saan naroon ang balwarte ni Senyor Feliciano. Tito Atan. Bigkas ni Denden ng bulong sa sarili na pagod na rin sa pagtakbo at paglalakad. Maabot lamang ang bahay nila Atan. Samantala, sa kuweba naman tayo, kung nasaan si Nuriel at Kapwambulod. Habang nag-uusap noon ang dalawa, napatigil ang mga ito at nagsimula silang nakarinig ng mga pagtawa na animoy kaluluwa. Pero ang tunog ay parang sa demonyo na may pagkasababaing matanda ang tinig. Pagkatapos ng tawa ay nagsalita yun ng, "Hindi ko akalain na ang isang malakas na engkanto ng kalikasan ay aking nabibihag. Napakahina mo naman pala, Kapwambulod, dahil sa pagkaarugante ng iyong ginagabayang tao ay napahamak ka. Mukhang nagkanoon ka na rin ng emosyon, Kapwambulod." Sa pagwiwika ng boses na yun, nanlamig si Nuriel sa narinig niyang boses. Nakakapangilabot. Dahil isama mo pa ang pag-i-echo nito sa loob ng kuweba, ay parang nakatutok sa iyong tenga ang boses na kumakawala sa palibot ng kuwebang iyon. Pero si Kapwambulod naman ay kalmado lang na sumisipat-sipat sa paligid. Nuriel, kumalma ka lang. Kasama mo ako pati si Burias at Cyrus, kaya huwag kang mag-alala. Palubag loob na salita ni Kapwambulod kay Nuriel. Tumangulang naman si Nuriel sa pagkakataong iyon dahil sa pinagmamasidan din niya ng maigi ang paligid. Dahil hindi pa rin nila matukoy kung saan at kung sino ang nagsasalitang nilalang na yun sa paligid nila. Nang magsalita na si Kapwambulod. Adama, kilala kita. Alam ko ang uri mo. Hindi mo ako matatakot, ni hindi mo nga maipakita ang sarili mo. Inaamin kong nahulog kami sa iyong ginawang patibong ng iyong amo. Pero gusto ko lang malaman mo na hindi yun nangangahulugan na panalo na kayo. Kataw, na isinanla ang kaluluwa sa dyablo. Mababang uri. Kahit ako lang ay hindi ka uubra pag ginamit ko na ang buong lakas ng kalikasan na taglay ko. Sa tubig mo lang nagagawa ang mga ilusyon mo. Nakakalimutan mo ata na pati ang tubig ay saklaw ng aking kapangyarihan. Sa huling sambit na yun ni Kapwambulod,
biglang yumanig ang buong kuweba kasabay ng pagtawa na naman ng isang tinig. At sandali lang ang lumipas, tumigil din ito. Kasabay ng pagkawala ng umaanod na tubig doon sa talon ng kuweba kung saan nalaglag sina Noriel. Pero ang ipinagtataka naman ni Noriel ay kahit nasa loob na sila ng kuwebang yun, akmang maliwanag pa rin ang kapaligiran, na parang ang tema ay padapit hapon pa lamang, sa pagmamasid pa rin ng dalawa sa kapaligiran. Bigla namang may isang itim na usok ang lumabas sa butas ng kuweba, na kanina nga ay daanan lang ng tubig. Dumami ng dumami ang usok na itim at lumikha ito ng parang ipo-ipo na siyang pumalibot sa dalawa. Kasabay ng mga nakakapangilabot na pagtawa. Hanggang sa namumuuna ang isang figura na malapit sa harapan nila na nakalutang sa ere sa pagtipon-tipon ng mga itim na mga usok. Ilang segundo lang ang lumipas ay nakita na nila ang nilalang na parang may sabuntot ng isda ang pang-ibabang katawan nito. At ang katawan nitong pang-itaas ay tao. Tapos ang itsura niya, kung ikukumpara sa pangkaraniwang tao, babae. Yun nga lang ay may kahindik-hindik na pagmumuka ito na may mga matang matatalas kung tumingin, at yung buhok nito ay umaangat sa ere na animoy sumasayaw sa saliw ng hangin na parang may buhay. Dahil nga sa gawa ito sa usok na itim, may mga pangil din ang bunganga nito. At ang buong katawan niya ay maitim na makislap dahil nga sa gawa ito sa pinagtipon-tipon na usok. Kung gagamitin natin ang ating mga imahinasyon sa ating paningin, sa pagkakataong ito mga kabagis, isa itong sirena. Ngunit hindi kagaya ng mga napapanood mo sa pelikula na magaganda ang itsura. At ang laki nito ay maihahambing sa 3 beses na laki ng normal na tao. Dahil para yung isang kaluluwa na binubuo ng itim na usok. At dahil sa pananatili niya sa ere ay kumakawala-kawala pa ng konti ang usok na itim. At ang tanong ngayon dito ay kung paano mo kakalabanin o kakalabanin nila Noriel ang ganong klase ng nilalang. Dahil paano mo patatamaan ang nilalang na gawa sa usok lamang. Para ka na ring tumaga o sumuntok sa hangin noon. Tawa pa rin ng nilalang sa harap ni Kapwang Bulod at ni Noriel. Humanda ka, Noriel. Ito na ang adama. Proteksyonan mo ang iyong sarili. Mas makakabuti kung isasagad mo na ang iyong pondong espiritual sa iyong pagpupuder hanggang sa matalo natin ang nilalang na ito. Mas maganda kung ituon mo ang iyong pondo sa iyong kabal. Huwag na huwag mong hahayaan na tumagos ang adama sa iyong katawan. Dahil oras na nangyari yun, katapusan na natin, Noriel. Anong ibig mong sabihin, Kapwang Bulod? Tanong ni Noriel na naghahanda na rin sa pakikipaglaban nila sa adama. Kakainin niya ang buo mong kaluluwa, Noriel. Oras na tumagos siya sa iyong katawan. Kaya't wala kang ibang gagawin kundi proteksyonan ang iyong sarili habang nakikipaglaban. At ako na ang tatapos sa nilalang na to. Sa mga bigkas na yun ni Kapwang Bulod ay nakahanda na rin sila noon ni Noriel sa pakikipaglaban. Samantala, habang magaganap na ang sagupaan ng adama laban kina Noriel, gamit ang 2 gabay nito sa halili ni Kapwang Bulod. Takbo, hingal, lakad, yun naman ang tema sa ginagawa noon ni Denden. Hanggang sa may nadaanan ito na 2 lalaki na nasa may waiting shed. Hindi na niya yun napansin dahil sa pagmamadali nito.
at sa kadiliman na rin ng paligid. Siya na ba yun? Salita ng isa sa mga ito. Siya nga yun. Salita naman ng lalaki na kasama rin nung isang lalaki. Tapos ay lumabas na rin ang mga ito sa waiting shed at sinundan si Denden. Mabilis na patakbo-takbo pa rin noon si Denden nang mapansin na niya ang pagsunod ng dalawang nilalang. Kinabahan si Denden ng mga oras na yon dahil sa kakaiba ang kinikilos ng mga nilalang na nooy alam niyang may masamang pakay sa kanya. Kaya imbis na magpahinga siya sa paglakad-takbo, nanatili na lamang ito sa pagbagtas ng daan na patakbo. At inaasahan ni Denden na mapapalayo na siya sa mga iyon. Ngunit laking pagtataka noon ni Denden dahil sa parabang hindi ito nalalayo sa dalawang nilalang. At ang matindi doon ay parang naglalakad lang naman ang mga ito. Puro pagsa-sign of the cross na lang ang ginagawa noon ni Denden habang tumatakbo. Pero hindi pa rin nadadagdagan ang espasyo niya sa dalawang lalaki na sumusunod sa kanya. At sa muli niyang paglingon sa mga ito ay mas lalo pang lumapit ng lumapit ang mga yun. Halos maisagad na ni Denden ang pisikal nitong lakas sa pagtakbo at pagod na rin siya. Kaya naman hindi niya na madagdagan ang bilis niya sa pag-abante. Panay pa ang sambit noon ni Denden sa pangalan ni Atan ng paghingi niya ng tulong. Naaalala niyo tuloy nung una silang nagkita ni Atan nung bata pa siya sa barko ng mga aswang. Dahil sa isip niya ay baka mamatay na siya sa pagkakataong ito. Pag naabutan siya ng mga kalalakihang humahabol sa kanya, alam ni Denden na mga aswang ang mga yun. Dahil alam na alam nito ang amoy ng mga aswang kahit malayo pa lang ito sa kanya. Dahil memoryado niya yon mula pa nung bata siya. Ngunit habang naiisip yun ni Denden, habang tumatakbo ito, lumingon siya ulit sa kanyang likuran. At nakahinga siya ng malalim nang makita niyang wala na ang dalawang humahabol sa kanya. Kaya't ibinaling niya na ulit ang kanyang tingin sa kanyang dinaraanan. Bumangga si Denden sa isang napakabahong bagay na parang may mga balahibo sa pagkakaramdam niya. Napaupo si Denden sa harap nun sa puwersa ng pagkakatama niya. Pagtango niya papataas ng kanyang ulo, nakita niya ang dalawang lalaki na humahabol sa kanya. Nasa harapan na niya ang mga ito. Saan ka pupunta, binata? Wika ng isa sa mga yun, sabay litaw ng mga kamay niyang mabalahibo at may matatalas na kuko na halos singhaba na ng maliit na kutsilyo. Hindi ka na makakarating sa paroroonan mo, iyo. Salita pa nito, kasabay ng akma ng paghawak ng isa sa mga yun kay Denden. At napapikit na lang si Denden ng mga oras na yun dahil sa alam niyang wala siyang laban sa mga kampon ng kadiliman na kaharap niya. Subalit, tunog ng pagsaksak sabay lagot ng paghinga ang narinig ni Denden. Pagmulat niya ng kanyang mata, nakita niya na ang isang napakalaking asong tao na may puting guhit ng balahibo sa leeg na hawak yung isang nilalang na humabol sa kanya. Sabay, hugot ng puso nito ng isang nilalang na aso na parang werewolf yung datingan. At yun ay walang iba kundi si Timot. Kasabay ng tinig na, "Denden, tumayo ka na dyan." Boses ni Hazel. "Halika na." Boses ni Atan. "Kuya?" Boses ni Freya. Nang makita lahat ni Denden ang kanyang nasa harapan, yun ay ang buong pamilya ng antingero na kanyang kinabibilangan. Kasama si Timot at yung dalawa pang makalumang gabunan na kapamilya din niya. At nang sinipat pa ni Denden ang kabila ng kalsada, nakita rin niya ang paglabas ni Esmeralda sa sasakyan. Natulala naman si Denden ng saglitan dahil nandoon ang lahat ng mga itinuring nitong pamilya. "Sabihin mo na lang lahat ang mga nangyari, Denden, sa daan."
Sinabi na sa amin ni Esmeralda ang iba. Ngayon, nasan si Noriel, ang kinakapatid mo? Inilahad ni Denden ang mga nangyari nang makita niya si Noriel. Sumakay sa makalumang sasakyan si Naatan. Samantalang ang mga makalumang gabunan na kasama nito ay pinili na lamang na tumakbo at amoy-amuyin pa ang paligid sa mga bakas ni Noriel kasama ang ninong ni Noriel na si Timot. Ibig sabihin ay papunta na si Naatan sa baluarte nila Senyor Feliciano. Sa kuweba ulit tayo. Wasiwas ng palakol na kahoy. Agad na atake ni Kapwambulod sa Adama. Ngunit hindi niya ito tinamaan dahil sa naghiwalay lang ang usok na bumubuo sa Adama. Ginamit naman ni Noriel ang bilis ni Burias upang subukan na itaga ang kanyang talibong sa Adama. Ngunit kagaya ng nangyari sa unang atake ni Kapwambulod, parang napingas lang yung itim na usok sa katawan nun. Tapos ay bumalik din ito at nabuong figura pa rin ng Adama. Pagkatapos ng atake ng gabay at ng may tangan, umalimpuyo naman papaitaas ang usok na itim na siyang bumubuo ng Adama. Pagkatapos ay bigla ang pagbulusok nito papunta sa direksyon ni Noriel na parang gustong tagusin ang katawan nito. Sa pinagsanib na kapangyarihan naman ng pondo ni Noriel na bakod sa katawan, balutin ni Burias at apoy ni Cyrus. Umapoy ang talibong ni Noriel sa pagsangga nito ng usok na itim na akmang papasok sa katawan niya, pero hindi yun magawang tagusin ng Adama. Sa pagkumpas naman ni Kapwambulod ng kanyang palakol sa loob ng kuweba, umihip ang hangin ng napakalakas papaikot sa kuweba. Dahilan naman ng pagkatangay ng itim na usok papalayo kay Noriel. Sa pag-ikot nga ng malakas na hangin sa kuweba, nakarinig sila noon ng malakas na paghiyaw. Sunod noon ang pagdagundong ng buong kuweba. At pagbitak-bitak ng mga lupa sa gilid-gilid nito, sabay pagbulwak ng malakas na tubig. At dahil sa lakas ng pag-ikot ng hangin sa kuweba, sumama ang bumubulwak na tubig sa hangin na to, na kung sisipatin natin sa ating kaisipan ay para na yung tubig ng ipo-ipo. Ngunit kahit na ganun pa ang nangyayari, ay nasa gitna pa rin si Noriel noon ng kuweba. Sa isang bato sila nakatungtong. Pero may problema sila dahil sa oras na mapukaw ang malakas na hangin na umiikot sa kuwebang iyon na siyang nagdadala ng tubig. Siguradong minsanan na ang pagdalo yun nun sa kanila ni Kapwambulod, sapagkat umiiksi na ng umiiksi ang espasyo ng tubig na umiikot sa kanila. Humanda ka, Noriel. Gamitin mo ang hangin at balutin ni Burias upang huminga sa tubig. At tatanggalin ko na ang hangin na bumabalot sa tubig na to, dahil walang ibang paraan na talunin ng Adama kundi sa tubig din nagawa nitong ilusyon. Gawin mo na, Kapwambulod! Sang-ayon ni Noriel. Paghampas ng palakol na kahoy ni Kapwambulod, minsanan nang tumabon sa kanila ang napakaraming tubig papalibot. Napuno ang kuwebang iyon ng tubig at nasa ilalim sila nito. Pero sa pagkakataong ito
ay nakakahinga na si Noriel dahil sa loob ng tubig ay napapalibutan na siya ng hangin ni Boreas. Kaya't kahit nasa ilalim siya nito ay hindi dumadampi sa kanya ang tubig. Si Kapwang Bulod naman ay mabilis na sinipat noon kung nasaan ang Adama. Nang may isang puwersang tumabig kay Kapwang Bulod sa loob ng tubig na parang bumaliktad na rin ito. Nang sipatin ni Noriel ang bagay na umatake kay Kapwang Bulod para yung itim naman na langis na nakahalo sa tubig. Pero para itong may buhay dahil sa sumasama o kumikilos yun at may sinusundan na isang itim na perlas. At nung nagsama-sama ang itim na langis na yon, nabuo na naman ito bilang Adama. Pero nang nakaayos na si Kapwang Bulod sa kanyang pagbaliktad sa loob ng tubig, agad siyang lumapit kay Noriel at pumwesto ito sa kanyang harapan na para bang pinoproteksyonan niya ito. Doon ay binelo ni Kapwang Bulod ang kanyang palakol dahil alam na niya ang kahinaan nito. At yun ay ang itim na perlas. Pero nagsimula namang lumangoy ang Adama papasugod sa dalawa habang nasa likuran ni Kapwang Bulod si Noriel. At nung magpapanlapat na ang palakol ni Kapwang Bulod at nung Adama, bigla na naman nag-iba ang daloy ng tubig sa ilalim na parang may humigop na naman sa dalawa kay Kapwang Bulod at Noriel. Napakabilis ng daloy ng tubig sa ilalim na hindi makontra ng dalawa ang higop noon. At yung Adama ay hinigop din ng tubig pero sa salungat na direksyon ito napunta hanggang sa napukaw na ang paningin ni Noriel sa lahat ng pagmulat ng mata ni Noriel. Ayos ka lang, Noriel, anak. Salita ng boses. Nakita ni Noriel ang kanyang amang si Atan na nakayuko sa kanya habang nakahiga pala si Noriel sa lupa. At nang makita niya ang iba pa na nakapalibot sa kanya, ang ninong timot niya, ang kanyang ina, si Denden at Freya. Nakapalibot ang mga ito sa kinahigaan niyang lupa. Tumayo ka na, anak. Dinurog ko na ang ilusyon na ginawa sa iyo ng gumagamit ng shamanismo. Buti at nasamahan ka pa ni Kapwang Bulod sa paglakbay ng iyong diwa. Mula nung pumasok ka sa hilera ng bilog ng mga kandilang itim na to. Wika ni Atan. Sa pagtayo ni Noriel, doon ay nakita pa niya ang kanyang magiging biyanana na si Esmeralda. Patawad po. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Ipunin mo yung lakas mo. Dahil mag-uumpisa pa lang ang totoong digmaan. Doon tayo. Turo ni Atan gamit ang 13 talim ng balaraw sa totoong mansyon ni Senyor Feliciano. At ang buong pamilya ni Atan noon, si Hazel, Freya, Noriel, kasama na rin sina Timot at Esmeralda, ay lumingon sa itinuro ni Atan. At sa paghilera ng pamilya sa pagsipat nila sa mansyon, nagwika si Atan ng, Esmeralda, pangako, babawiin namin ang anak mo. Freya, anak, tawagin mo na ang buong sandataan ni Haring Genus. Ngayon na ho ba, Tay? Tanong ni Freya. Oo, anak, ubos na ang pasensya ko. Makikipagdigma tayo. Sambit ni Nathaniel.